Alamin naman natin kung magiging maulan sa pagdating ng Santo Papa bukas. Ang update sa bagyo at lagay ng trapiko live mula sa Maynila. Nagpapatrol si Kuya Kim at Yensa. Kuya Kim, lumalakas ba o humihina ang bagyong ating minomonitor at ano ba ang magiging epekto nito? Ses, itong bagyong minomonitor natin, nung isang araw ito'y low pressure area. Kahapon ay naging tropical depression o lumakas at mas lalong lumakas pa ngayong araw na to at isa ng tropical storm at papalapit na ng papalapit sa Philippine Area of Responsibility. Lumakas ang bagyong binabantayan natin sa dagat Pasipiko, isa na nga pong tropical storm na may international name na Mekala. Taglay nito ang lakas ng hangin na sa 65 km per hour at pagbugso o gustiness na 80 km per hour. Ang exact location nito ay nasa dagat po ito 1,365 kilometers east of Visayas at gumagalaw west-northwest. Kung mananatili ang bilis at galaw nito sa 19 kilometers per hour, papasok po ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at magbabago po ito ng pangalan. Tatawagin po itong Bagyong Amang. Ayon po sa Pag-asa, inaasang hihina ulit ito at magiging tropical depression habang papalapit po sa lupa. Dahil yan sa malamig na hanging amihan na sana'y lumamig pa bukas at bukod sa amihan, makakatulong din para sa atin ang high pressure area na nasa West Philippine Sea. Haharang po ito sa bagyo na dumaan po sa Visayas. Ano po ang mangyayari? Dahil dito, mas malaki po ang tsansa ito po yung mag-recurve o umakyat pong panorte ang bagyo. Maliit na lang po ang tsansa na maglalandfall ito sa Eastern Visayas. Pero inuulit po natin, kahit na humina ang bagyo o hindi direktang tatama sa Eastern Visayas, magiging maulan pa rin po sa Sabado kung kailan naroon si Pope Francis. Asahan po natin ang moderate at paminsan-minsang malakas na ulan dyan po sa Leyte. Makikita po natin sa ating mga screen yung kaulapang dala po ng bagyo. No? May kalakasan po ang ulan dadalhin po niyan. Ito naman po ang 3-day weather forecast natin para sa Leyte. Pagdating po bukas, makikita po natin maliit po ang posibilidad ng pag-ulan, 10% lamang po. Pagdating po ng Friday, 10% at biglang magbabago. Pagdating po ng Sabado, 80% chance of rain. Siguradong uulanin po tayo pagdating po ng Sabado, dyan po sa Leyte. Dahil sa inaasang pag-akyat ng bagyo, maapekto na naman ang Eastern Luzon at posibleng direktang tamaan. Posible pong mag-landfall ang bagyo. Silipin po natin ang ating mga screen. Posible pong dumaan po dyan, mag-landfall po ng kaunti dito sa Bicol Region habang magpapanorte po ito at papanig po ito ng Northern Luzon. Silipin natin ang lagay ng panahon bukas para naman sa Metro Manila. Sa Metro Manila, bukas asahan po natin ang magandang panahon, napakaliit ng posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman ng Friday, meron tayong 30% chance of rain at pagdating po ng Sabado, maliit din po ang posibilidad ng pag-ulan. Sa pagdating ng Santo Papa bukas, mananatiling mababa po ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila hanggang Sabado. At kung sakaling umulan, inaasahang mahina lang ito at hindi po ito tatagal. Pero pagdating po ng Linggo, araw na inaabang ang misa ni Pope Francis sa Luneta, posibleng bahagyang sasama po ang panahon. Inaasahan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan pagdating po sa Linggo habang dumadaan po sa Eastern Luzon itong si Bagyong Amang. Ang kaulapan po niya ay makaka-apekto po sa Metro Manila by Sunday. At para naman sa mga motorista, ito naman ang ating lagay ng trapiko. Ses, nakatayo tayo dito sa corner ng Quirino Avenue at ng Ross Boulevard at tanaw na tanaw ko ang northbound lane at ang southbound lane ng Ross Boulevard. Makikita natin ang northbound lane papuntang Intramuros, napakasikip po ng daloy ng trapiko. Bakit masikip po? Dahil, kabubukas lang. Binuksan na po ng mga pulis itong Ross Boulevard at nakakadiretso na po itong mga sasakyan ngayon. Kanina po kasi sarado po itong Quirino Avenue, Ross Boulevard at napipilitan pong kumanan itong mga kotse dito po sa Quirino Avenue. Pero ngayon po ay umaandar ng mga sasakyan, yung mga naipit po sa trapiko dyan sa Mall of Asia hanggang dito sa Quirino, dumadaloy na po ang sasakyan dyan. Habang ang southbound lane naman, halos wala pong kotseng dumadaan. Talaga napakaluwag po ng daloy ng sasakyan sa southbound lane ng Ross Boulevard. At silipin naman natin ang susunod na live point natin dito naman sa Ross Boulevard, malapit po sa Baclaran. Sa Ross Boulevard at Baclaran, ganun din po ang northbound lane, masikip po ang daloy ng sasakyan, habang ang southbound lane papuntang Cavite, napakaluwag po ng daloy ng sasakyan. At susunod naman na live point natin, silipin po natin ang Andrews Avenue, corner R. Higgins, dito po sa Pasay. Ito po, ang northbound lane, bumper to bumper traffic, southbound lane, bumper to bumper traffic po, habang ang northbound lane sa kabila naman po ay maluwag po ang daloy ng sasakyan. EDSA Magallanes, silipin po natin ang EDSA Magallanes. Meron tayong live point po dyan. EDSA Magallanes, both northbound lane at southbound lane, masikip po ang daloy ng sasakyan dyan po sa EDSA Magallanes. Yes, yan ang pinakabago natin na sa lagay ng panahon at lagay ng trapiko magmula rito sa Ross Boulevard. Balik sa iyo, Seth.
Maraming salamat, Kuya Kim.